1 taon at mahigit na dakilang tambay ang dalagang si Rose sa kanila magmula noong siya'y makapagtapos ng kolehiyo. 1 taon na din siyang hanap ng mapapasukang trabaho. Ngunit para bang umiiwas ang swerte sa kanya. Naisipan niya ding mag-abroad pero tutol naman ang mga magulang niya dahil na rin sa mga bali-balita ngayon ng mga Filipinang inaabuso ng mga amo sa ibang bansa. Dahil sa takot ay winala na rin ni Rose ang ideyang iyon sa kanyang isipan at nagpatuloy na lamang sa paghanap ng trabaho. Hanggang sa swertihin nga siya at pinababalik siya para sa isang interview. Magarang damit din ang kanyang sinuot dahil ayaw niya namang maging mukhang kaawa-awa sa harap ng kanyang boss. Kaya mas mainam na maging presentable siya. Uy, ang ganda naman ng anak natin Bilin oh. Parang mayaman ka dyan sa suot mo ah. Biro pa ng kanyang ama. Naku pa, mukhang mayaman lang po pero wala pong laman ang wallet ko. Tawa na rin ni Rose. O siya, pagbutihin mo sa trabaho anak ha. Sana nga ay ito na ang swerteng hinihintay mo. Hindi nga lang kita mahahatid ngayon dahil alam mo namang kailangan naming mauna sa pwesto namin sa palengke. Oh no, okay lang po pa. Naiintindihan ko naman po eh. Hayaan niyo po, gagalingan ko sa interview at kapag natanggap ako, bibili tayo ng sarili niyong pwesto sa palengke para naman hindi na kayo mahirapan ni mama. Ay, sana nga anak. Oh, aalis ka na ba? Kumain ka muna. Kanina pa po, nagkape po ako at kumain ng pandesal. Okay, sige na po ma, pa, aalis na po ako. At baka abutan pa ako ng traffic sa daan eh. O siya, sige anak, mag-iingat ka. Niyakap naman muna ni Rose ang mga magulang saka tuluyan nang umalis at sumakay sa cab. Mabuti na lang talaga at mukhang swerte siya ngayon dahil kung noong unay bumabagsak ang malakas na ulan kapag naghahanap siya ng trabaho. Ngayon, sobrang ganda ng araw. Hindi rin siya masyadong napagod at napawisan sa paghihintay ng sasakyan dahil saktong paglabas niya ay may dumaan na agad. Lord, sana naman ituno mo na ang swerte ko. Hayaan mo nang matanggap ako sa trabaho. Sa isip-isip ng dalaga. Hindi rin siya naabutan ng traffic ng mga sandaling iyon kaya naman maagang nakarating si Rose sa building sa kumpanya ng mga Hernandez. Ngunit dahil sabi nga ng sekretarya nito na hindi pa dumarating ang boss nila na siyang personal na mag-interview sa kanya, kaya naisip na muna niyang maglakad-lakad at kumain muna ng ice cream pampawala ng kaba. Habang naglalakad si Rose sa gilid ng kalsaday, ganoon na lamang ang gulat niya nang muntikan na siyang mahagip ng isang puting kotse. Dahil nga sa gulat ay aksidenteng napunta ang kinakain niyang ice cream sa suot-suot niyang magara at formal na suit. Dahilan upang mag-usop ang tenga at ilong niya sa galit. Hoy! Bumaba ka dyan! Baba! Sigaw niya sa driver ng kotse dahil patuloy lamang ang busina nito para siya'y tumabi. Matigas ka talaga. Hindi ako tatabi dito hanggat hindi ka bumaba dyan. Muli niya pang wika. Bumaba naman agad ang driver at nilapitan ang dalaga. Look miss, tumabi ka na dyan dahil may kailangan pa akong puntahan. Nakakadagdag ka ng traffic eh. Oh wow, kung makapagsalita ka dyan ay parang kasalanan ko pa talaga. First of all, ikaw tong parang bulag dyan eh. Hindi mo ba nakikitang nasa may pinakagilid na nga ako ng daan pero muntik mo pa akong sagasaan? Tsaka ito, tingnan mo tong suot ko. Sira na ang porma ko. May interview pa ako ngayon eh. Ano na lang ang iharap ko sa mag-i-interview sa akin? What? Anong nasa gilid ka eh? Kunti na lang, ipresenta mo na ang sarili mo sa sentro ng kalsada. Isa pa, hindi ko nakasalanan kung natapunan ng kung ano man yang damit mo.
So, kasalanan ko pa talaga ngayon? Nasapo naman ng binata ang kanyang ulo saka napatingin sa may likuran ng kanyang kotse kung saan marami nang nagbubusina. Okay, fine. Get in the car. What? Bakit naman? Ibibili na lang kita ng damit pero kailangan nating magmadali. I have lots of things to do. Wala na rin nagawa pa si Rose kundi sumakay sa kotse nito. Pinaandar naman agad iyon ng lalaki at nagtungo sila sa isang dress shop. Okay, mamili ka na at dito lang ako maghihintay. Be quick, okay? Bilin pa nito sa dalaga. Sinunod naman iyon ni Rose at bahagya pa siyang nabigla dahil kung gaano kaganda ang mga damit doon ay siyang trinipol naman nito ang price. So ano na? I'm late. May napili ka na ba? Bungad pa ng binata na parabang nagmamadali na. Oo, meron. Kaso, ang mahal nito eh. Parang isang buwang allowance ko na din to sa kolehiyo noon. Nag-aalinlangan pang sabi ni Rose. Oh my gosh, I don't care. Basta mamili ka dyan ng kung ano at isukat mo na. I need to hurry. Come on. Kahit medyo nagdadalawang isip pa si Rose ay wala na rin siyang ibang nagawa kundi ang sundin ang gusto ng binata. Nasasayangan man siya sa pera pero hindi naman siya ang magbabayad kaya hindi masyadong masakit sa parte niya. Diyos ko, ilang ukay na din ang mabibili ko sa 4,500 no? Iba talaga pag mayaman, hindi na tinitingnan ang tag ng damit. Bulong pa ng dalaga saka pinagmasdan ang sarili sa malaking salamin. Miss, are you done? Tawag pa nito sa kanya. Dali-dali namang lumabas si Rose sa fitting area at nakangiting tiningnan ang gwapong binata. Salamat dito ang mahal pero okay na? Oh, you're welcome. Okay, let's go. Wag na. Ako na ang bahala sa sarili ko. Umalis ka na. Are you sure? Oo, mukha ka kasing nagmamadali eh. Kaya sige na, salamat ulit at pasensya na. Hindi naman sumagot ang binata at dali-dali nang umalis. Napairap na lamang din sa kanyang mata si Rose saka muling napangiti habang nakatingin sa maganda niyang damit. Oh my, hindi ko alam kung malas ba ako this time o swerte Lord dahil napalitan ang ukay kong damit sa isang branded at mamahalin. Wala sa sariling wika niya. Umalis naman siya agad ng shop at sumakay na lamang ng tricycle pabalik sa building. Medyo malayo-layo na rin kasi siya mula doon. Kaya niya namang maglakad pabalik pero natatakot na siyang may kamalasan na namang mangyari. Ayaw niya na ding mahagard at baka mas lalong hindi siya makapasa sa interview. Pagdating sa building, ay muli niyang binalikan ang sekretarya ng may-ari pero hindi pa daw ito dumarating kaya wala na naman siyang nagawa kundi ang hintayin ito ng ilang pang oras. Nakaupo lamang siya sa may waiting area at hindi na namalayang nakaidlip na pala. Nagising lamang ang dalaga nang paulit-ulit siyang tinapik ng sekretarya at doon na siya agarang napatindig ng tuwid. Excuse me, miss? Miss, bakit ka ba natutulog dito? Mr. Hernandez is there na at kailangan ka na niyang ma-interview. Oh, sorry. Ang tagal naman kasi eh. Papasok na ba ako sa office niya? Yes, now na. Okay, fix yourself muna. Susunod ka na lang sa akin. Sumunod naman agad si Rose at nang marinig niya na ang hudyat ng sekretarya, ay doon na niya taas noong hinarap ang CEO. Noong unay, abot hanggang tenga pa ang ngiti niya pero nabura agad iyon nang makitang ang nasa harapan niya ay ang lalaking nakasama niya kanina. Ikaw, you? Halos sabay nilang panimula. Napahawak naman ang binatang CEO sa kanyang necktie samantalang si Rose ay sinubukan pang tumindig ng tuwid. So, ikaw ang interviewin ko today? Oh my gosh, totoo ngang napakaliit ng mundo, right?
Alam ni Rose na sa nangyari kanina, lalo pa sa mga pinagsasabi niya, parang wala na siyang tsansang maipasa ang interview. Kaya naman wala na siyang ibang naiisip na pwedeng gawin kundi ang yumuko, lumuhod at magmakaawa sa harap nito na agad niya ring ginawa. Sir, sorry po talaga sa nangyari kanina. Hindi ko naman po kasi alam na ikaw ang may-ari nito eh. Tsaka tungkol po sa nagastos mo sa akin kanina, isasauli ko na lang po itong damit. Ang nakaupong si Vito naman ay nagsimula na ring manlaki ang dalawang mata nang makitang huhubarin na ng dalaga ang kanyang suot na damit. Hey, what are you doing? Isasauli ko po ang binili mong damit. Really? At dito mo pa balak maghubad? Goodness, isa pa. Aanhin ko man yung damit na yan. Please, wear it. And please, huwag kang magkakalat dito. Tumayo ka nga kung ayaw mong ididako to sa magiging puntos mo. Tumayo naman agad ang dalaga at hindi pa rin makatingin ng diretso kay Vito. Okay, maupo ka. Can I have a short introduction from you while I'm reviewing your papers? Doon na sinimula ni Rose ang pagpapakilala. Kung palpak man siya sa ibang bagay, may isang bagay naman na magaling siya at iyon ay ang ganito. Magaling siya sa mga interview at matalino siyang sumagot, kaya naman lahat ng naging tanong ni Vito ng mga oras na iyon ay nasagot niya ng dire-diretso. Ilang minuto din ang lumipas nang matapos sila hanggang sa titigan lamang siya ng mabuti ng binata. You're lucky dahil hindi ko dinala ang personal issue ko sa iba sa magiging performance nila. Dahil kapag ganoon akong klaseng tao, kahit gaano pa kaganda ang sagot mo, I won't accept you. Pero in your case, you're lucky. You're lucky enough na ako ang magiging boss mo. Magiging boss po, sir? Ibig sabihin po ba? Yes, Miss Rose Fuentes. You're hired. At pwede ka nang magsimula agad bukas na bukas. Kausapin mo din ang sekretarya ko at siya na ang magpapaalam kung ano ang mga patakaran ko dito sa kumpanya ko. Okay, you may go now. Ano pang pakay mo? You can get out now. Gusto ko po sana kitang ihag, sir eh. Pero parang wag na lang. Salamat na lang po ng marami. Hulog ka ng langit. Masayang wika ng dalaga saka umalis ng silid. Ang naiwang si Vito naman ay natawa na lang dahil sa sinabing iyon ng dalaga. Hindi niya maintindihan pero parang nakakaliw ang personalidad nito. Sa kabilang banda naman, masayang ipinalita ni Rose sa kanyang mga magulang ang successful interview niya. Sinabi niya rin sa mga ito na magsisimula na siya bukas na bukas. Kaya naman gabi pa lang ay aligaga na ang dalaga sa paghahanap ng damit na maisusuot. Kailangan niyang maging presentable sa unang araw ng trabaho niya dahil naniniwala siyang pampaswerte daw iyon. Ngunit kinabukasan, para bang hindi naman siya hinarap ng swerte dahil sa unang duty niya'y dakilang late siya. Kahit pa man 5:00 na siya nagising at nag-ayos, ay inabutan pa rin siya ng traffic. Nakatanggap naman agad siya ng warning mula sa head at sinabing 3 warnings lamang daw ang hihintayin bago ito makarating sa CEO. Natakot naman ang dalaga kaya sa sumunod pang mga araw ay mas inagahan niya na ang paggising at pag-alis para naman hindi na siya abutan ng traffic at hindi na siya makatanggap ng warning. Pero kapalit naman ng maaga niyang pagpunta sa opisina ay bumabagsak naman ang kanyang 2 mata pagkatapos ng kanyang trabaho na nakita agad ni Vito. Ihim. Malakas na tikhim nito para magising ang dalaga. Oh, sir? Si sir nga. Diyos ko. Sir, sorry po. Taranta pang bungad ni Rose dito.
Hindi ko naman yata alam na may inilaan pala akong sleeping hours for my employees. Sorry po talaga, sir. Kusa na lang po kasing bumagsak ang mata ko eh. Pasaway ka, Miss Puentes. I also heard na may isang warning ka nga from the head. Gusto mo bang madagdagan iyon para matanggal ka na dito sa kumpanya ko? Hindi po, sir. Pasensya na po. Then do your job at huwag kang maging pasaway. Is that too much to ask? Hindi po. Sorry po. Back to work. Huling wika nito, saka nilisan na ang lugar. Ang totoo'y simula nang makapasok si Rose sa kanyang kumpanya ay madalas niya na itong pinagmamasdan. Ang mga galaw nito, ang skills at ang paraan sa pagtatrabaho. Alam niya rin ang warning na ibinigay ng head kahit hindi pa man ito nakakarating sa kanya. Kaya naman, nang makita niyang natutulog ito sa oras ng trabaho, ay agaran niya na itong ginising para hindi na siya makita ng head at baka mabigyan pa ng second warning. Hindi niya rin alam kung bakit niya iyon ginawa. Basta ang tanging alam lamang niya ay magaan ang loob niya sa dalaga. Nagdaan pa ang mga araw at pansin naman ni Vito na nilalabanan talaga ni Rose ang antok niya. Kaya nang hindi na siya makatiis ay tinanong niya na ito. Miss Puentes, tapos ka na ba sa trabaho mo? Oh, hindi pa po sir, pero kaunti na lang po to. Bakit po? Okay, great. After mo dyan, puntahan mo ako sa coffee shop. Be quick. Pero sir, bakit po? Tanong pa ng dalaga na hindi na nasagot ni Vito. Huminga na lang siya ng malalim saka muling itinuon ang atensyon sa trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas nang matapos na nga siya ay dali-dali niyang inunat ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Maya-maya pa'y nilapitan naman siya ng sekretarya ni Vito. Miss Fuentes, kanina pa po kayo hinahanap ni Sir Vito. Ha? Oh, si Sir? Oh. Hindi na nga niya natuloy ang ibig na sasabihin dahil agad niyang naalala ang sinabi ni Vito kanina. Nasapo naman agad ang dalaga ang ulo saka nagsalita. Oh no, ma'am, galit pa si Sir? Parang, oh my gosh, malaking gulo to. Sige po, pupuntahan ko na po siya. Sabay dali-daling umalis. Sumakay na agad siya ng elevator pababa at saktong pagbukas niyon ay ang mukha naman agad ni Vito ang kanyang nakita. Sir Vito, sorry po, nawala po sa isip ko. Too late. Suplado pa nitong wika. Ay, hindi po sir, tara na po at nandito na po ako sa baba. Miss Fuentes, nakatatlong kape na ako. Do you think I still want more? Di, mag-aapat na kape ako para sabay tayong magpalpitate. Tara na po. At wala sa sariling hinawakan nito ang kamay ng amo. Nagulat man si Vito pero natawa na lamang din siya dahil sa sinabi nito. Pagdating sa coffee shop ay tinutuo naman ng dalaga ang sinabi nitong 4 na kape ang uubusin niya. Hindi nga napigilan ni Vito na hindi matawa kaya doon na rin natawa si Rose. Kanina pa po kayo tawa ng tawa sir kasi look at you, mauubos mo ba talaga yung kape mo? It's not good for your health lalo na kapag hindi ka sanay. Well, para fair. Pinaghintay ko po kasi kayong nang matagal Kung hindi po ako nilapitan ni Ma'am Secretary, ay hindi ko pa maalala ang alok mo dito. Oh, nga pala sir, bakit mo nga pala ako inalok dito? Well, napapansin ko kasi na palagi kang inaantok pagdating sa work. Is there something wrong? Okay ka lang ba? Oo naman po sir, 4:00 pa lang po kasi ay gising na ako at naghahanda. Sobrang tagal naman kasi ng cab sa bayan at minsan naabutan pa ako ng traffic. Kaya ayun, mas inagahan ko na para maaga akong nakakarating. Takot na akong mabigyan ng warning no? At baka matanggal na talaga ako sa trabaho ko. Paliwanag naman dito. I see, wala ka bang personal driver? O kapitbahay na pwede mong arkilahin? Wala po sir May motor po kami,
Pero ginagamit naman po nila mama at papa yun para maaga din silang makapwesto sa palengke. Okay, at least ngayon alam ko na ang rason mo. Matulog ka na lang ng maaga every night para makabawi ka sa kulang mong tulog. Tumango naman si Rose saka nginitian ang binata. Kinabukasan nga'y ganoon pa rin, maaga pa rin nagigising ang dalaga at maagang umalis ng bahay. Ilang minuto din siyang nakatayo sa labas ng kanilang bakuran pero wala pa rin sasakyan na nagsisidaan. Kung mayroon man, punuan naman hanggang sa isang puting kotse nga ang huminto sa tapat niya at nang buksan ang bintana ay doon niya pa nalaman na si Vito iyon. Get in. Panimula nito. Hindi naman makapaniwala si Rose kaya lumingon muna siya sa kanyang likuran para makasigurong siya nga ba ang kinausap ng amo. Huwag ka nang lumingon dyan dahil ikaw mismo ang tinutukoy ko, Miss Fuentes. Sumakay ka na. Kahit nabigla ay sumakay na rin agad si Rose lalo pat pinagtitinginan na sila ng mga kapitbahay nilang may lahing tsismusa. It's 6 in the morning pa. Wala pa bang sasakyan? Muli pa nitong sambit. Ay naku, punuan po sir eh. Ay, good morning po pala. Paano niyo po nalaman ang address ko? At bakit po kayo nandito? Baka nakakalimutan mo na ako ang boss mo, kaya dapat lang na malaman ko kung saan ka nakatira. And since dadaanan ko naman yung street niyo, kaya naisip kong isabay ka na. Bakit? May problema ba? Ay, wala naman po sir. Nakakahiya po kasi eh. Mas nakakahiya kung malilate ka na naman. You should be thankful. Oh, salamat po. Nakangiting wika naman ng dalaga. Tahimik na ang dalawa sa buong biyahe hanggang sa makarating nga sila'y parehas pa silang pinagtitinginan ng kapwa empleyado ni Rose. May nagbubulungan pa nga na hindi niya nalang masyadong pinansin. Ngunit ang kaganapang iyon ay nagsunod-sunod pa. Hindi na rin masabi ng dalaga na napadaan lamang muli ang kanyang boss sa lugar nila dahil sadyain ang kanilang bayan. Natatawa na lamang si Rose na kinikilig. Alam niyang hindi niya dapat bigyan ng kahulugan ang pinapakita sa kanya ni Vito. Pero hindi niya rin maiwasang hindi isipin na baka nga gusto siya ng sarili niyang amo. Lalo pat tuwing lunch ay kung hindi sila magsasabay ay pinapadalhan siya ng kape at pagkain sa mismong sekretarya nito. Hello, magandang buhay Miss Secretary. Magpapasa po ako ng reports. Masayang bungad ni Rose sa pwesto ng sekretarya ni Vito. Hindi niya rin maiwasang hindi mapatingin sa private office ng binatang CEO, kaya doon na nagsalita ang sekretarya. Oh, don't worry, nasa loob lang ang Prince Charming mo, Miss Fuentes. Tukso pa nito. What? Prince Charming? Mom naman, baka marinig pa tayo ni Sir. Ay sus, in denial yarn. Halos lahat ng empleyado dito, kayo na ang topic eh. Halata naman kasi. Kaya tanging confirmation na lang ang hinihintay naming lahat. Huh? Confirmation ng alin? Na may something nga kayong dalawa. Na kayo na or maybe nililigawan ka na ni Sir. Ano? Naku, wala pong ganun. Ay sus, wag kami Miss Fuentes. Obvious na obvious kaya no? Magsasalita pa sana si Rose pero hindi na niya nagawa dahil biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni Vito. Kapag oras ng trabaho, huwag niyo nang dagdagan ng chismis. Miss Faye, natapos mo na ba ang pinapagawa ko sa iyo? Opo sir. At ihahatid ko na rin po later kay Mr. Lee para mabasa niya. Okay, that's great. And you Miss Fuentes, what are you doing here? Nagpasa po ako ng reports kay Ma'am Secretary sir. Meaning, tapos ka na ba sa trabaho mo? May isa pa po akong tatapusin pero after lunch na po siguro. Hindi na sumagot si Vito.
Pagkos ay bumalik lamang siya sa loob ng kanyang opisina at kinuha ang coat bago lumabas muli at biglang hinawakan ang kamay ni Rose. Ang gulat na dalaga na may wala na rin nagawa kundi sumunod dito, lalo pa at hawak-hawak na ng binata ang kanyang kamay. Wait, sir, saan po tayo pupunta? Basta. Sir naman, saan po ba kasi tayo pupunta? Okay, mag-ingay ka muna ngayon at kapag nakapasok na tayo sa elevator, ako na lang ang magsasalita. Gets mo? Napabuntong hininga naman si Rose at saktong pagpasok nila ng elevator ay doon na nagsalita si Vito. Sabado bukas at walang trabaho. So, pupunta ako sa inyo bukas at hihingin ko ang permiso ng mga magulang mo. Po? Bakit naman po, sir? Shh! Diba, sabi ko, kapag nakapasok na tayo sa elevator, ako na lang ang magsasalita. Well, hihingin ko ang permiso nila dahil liligawan ko na ang anak nila. Gusto kita at liligawan kita, Miss Puentes. What? Sir naman, hindi mo man lang ba muna ako tatanungin? Sinasabi na huwag magsalita eh. Isa pa ha? Pero paano naman po Natigil si Rose sa pagsasalita dahil sinakop na ni Vito ang kanyang labi. Ilang segundo lamang iyon pero ramdam ni Rose ang kuryente at kilig sa buo niyang katawan. I told you, ako ang magsasalita kapag nasa loob tayo ng elevator. Ang kulit naman kasi eh. Tawa pa ni Vito. Sir, don't you know may CCTV po sa taas? Nakakahiya. So, what now? I'm sure kinikilig pa ang nakatingin sa monitor. Don't mind them, just focus on me. Paglabas naman nila ng building, ay dumaritso na sila sa isang mamahaling restaurant upang doon mananghalian. Ilang minuto na ang nakalipas, ay kahit simple lamang ang ginawang pag-amin ni Vito, ay para pa ring nasa ulap si Rose. Kinikilig siya na hindi niya maintindihan. Kaya naman pag-uwi niya sa kanila ay doon na niya inumpisahan ang pakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Ma? Pa? Paano kung may pumuntang lalaki dito sa atin bukas? Ano? Lalaki? At ano naman ang gagawin niya dito? Tsaka sino ba yan? Oh, natanong ko lang naman po pa. Baka lang po. Ay nako, huwag mo kaming maluko-luko ng mama mo, Rose. Alam namin na hindi ka magtatanong ng ganyan kung walang rason. So, may pupunta talaga dito bukas? Sabihin mo na sa amin para hindi mo na kami makapuntang palengke. Oh, opo pa. Sino? Yung boss ko po sa trabaho. Sinasabi ko na nga ba eh. So, boss mo nga yung palagi namin nakikita ng mama mo na sinusundo ka tuwing umaga? Bakit? Nanliligaw na ba iyon sa'yo? Pa, hindi po. Hindi po? O, hindi pa po. Magkaiba yun anak. Oh, hindi. Pa, po. Hindi pa po, pa. Kitams, sinasabi ko nga ba eh. O siya, kung ganoon, ay hindi na muna kami pumwesto ng mama mo bukas sa palengke at haharapin na muna namin yung magiging son-in-law namin. Pa naman? Bakit? Gusto mo bang hanggang magjowa lang kayo at hindi tumantong sa kasalan? Pero masyado naman pong maaga para mag-advance thinking kayo dyan. Mabuti ng maaga kaysa huli. Okay, sige na. Huwag kang mag-alala at kakausapin ko lang naman ang maliligaw mo. Ngiti pa nito. Kinabukasan nga'y ganoon na lamang ang kaba ni Rose. Ang buong akala pa niya'y nagbibiro lamang si Vito. Pero nang makita niya ang pagdating ng kotse nito, ay doon na niya napatunayan na sincero at may isang salita ang binatang boss. Samantalang si Vito na may sinalubong agad ng mga magulang ni Rose. Kaya bumaba na agad siya ng kotse at nginitian ang mga ito. Magandang umaga po, panimula niya pa. Magandang umaga din naman, kanina ka pa namin hinihintay.
Nandoon na rin si Rose sa loob. Pasensya ka na iho ha, kung maliit lamang tong tahanan namin. Naku, wala pong problema sa akin yun, tito. Maupo ka. Anak Rose, tulungan mo ang mama mo doon para maghanda ng tanghalian. Ay, nga pala, pakikuha ng special wine natin doon at chichirya na rin, pampulutan. Pa, masyado pa pong maaga para mag-inom. Saway pa nito sa ama. Hayaan mo na at paminsan-minsan lang naman. Tsaka para na rin matikman itong gwapong binatang to, ang special wine na mula pa sa probensya. Wala namang nagawa si Rose, kundi ang kunin ang pinag-uutos ng ama. Ano nga ulit ang pangalan mo? Baling nito sa binata na nooy pinagpapawisan na. Vito po, Vito Hernandez. Ilang taon ka na? 28 po. Oh, bata pa, pero successful na. Bakit ka nandito? Para hingin po ang permeso niyo na maligawan ko ang anak niyo. Alam mo, bilib ako sa iyo ah. Galing ka sa mayamang pamilya at sigurado akong marami kang nakilalang mga magaganda at katulad mong mayaman, pero nandito ka sa anak ko. At isa pa, may respeto ka sa amin dahil hinarap mo kami. I guess this is the right thing to do naman po, di ba? Oo naman, pero bakit? Ano bang nagustuhan mo sa anak ko? Well, she's smart, kuwela, palatawa, at may kakaiba siyang personality na gustong-gusto ko. And higit sa lahat, she's really beautiful and so simple. Ang nakikinig na si Rose na may namula na ang dalawang pisngi dahil sa kilig. Uy, Rose anak, nasaan na ba ang pinag-uutos ko? At mukhang hindi ka na nakagalaw dyan dahil sa kilig. Biro naman ang ama. Bumalik nga sa ulirat ang dalaga at agad nilapag sa mesa ang special wine na sinasabi ng ama, pati ang 4 na chichirya bago umalis. What's that po, tito? Nagtatakang tanong ni Vito habang nakatingin sa inumin na nasa galon pa. Ito ang sinasabi kong special wine na galing pa sa probensya. Ang tawag dito sa amin ay tuba o coconut wine. Wait, I heard this kind of wine pero I never tasted it. Parang hindi ko yata kaya. Naku, kailangan mong matikman to, iho. Ito ang unang hakbang para makuha mo ang simpatya namin. Tsaka pagkatapos mong inumin nito, kumain ka ng chichirya para hindi ka masyadong maguluhan sa lasa. Pa, wag mo nang pilitin si Vito. Hindi siya sanay ng ganyan. Oh no, that's okay. Hindi nga po ako sanay. Pero kaya ko namang subukan. I'll try. Porsige dungwi ka pa nito. Unang tikim ay napaubo pa ang binata. Pero dahil ayaw niya namang madisappoint ang ama ng babaeng mahal niya, kaya tinitiis niya pa rin at tinatanggap ang kada shot na ibinibigay ng ama ni Rose. Hanggang sa malasing na nga ito at lumabas na ang pagiging madaldal. Iho, mahal ko ang anak ko. At ikaw palang pag nagkataon, ang lalaking mamahalin niya bukod sa akin. Ayaw kong sinasaktan siya ng iba. Mayaman ka at maimpluwensya. Ngayon, kung balak mo lang saktan ang anak ko, huwag mo nang ituloy ang pangliligaw mo. Sabi nito sa lasing na si Vito. Mahal ko po ang anak mo, tito, at kung iniisip mo man na lulukuhin ko siya, nagkakamali po kayo dahil hindi po ako ganun. Paano kapag niluko mo siya? Paano naman, lasing po ang tao oh. Pagsaway pa ni Rose sa ama. Mas mabuti ng lasing anak para masabi niya ang totoong pakay niya sa iyo. Baka tumira lang siya ng 3 at iwanan ka din. Ay, hindi po ako ganun, tito. Malaki po ang respeto ko sa anak ninyo. At hindi ko po siya pagnanasaan hanggat hindi pa po kami ikinakasal. Nahalikan ko lang po siya 1 beses dahil ang kulit eh. Pagkasabi nooy, nagkatinginan naman ang ina, ama at pati na rin si Rose. Tinakpan naman agad ng dalaga ang sariling mukha
dahil sa pag-amin ni Vito. Basta halik-halik na muna ha, huwag lalampas doon. O siya, basta nakakasiguro ako na hindi mo sasaktan ang anak ko ha. Upo tito. O sige na, pumapayag na kami. Nagawa pang yakapin ni Vito ang Ginoo. Pero dahil lasing na lasing nga ito, ay bigla itong bumagsak sa sahig. Pinagtulungan naman siyang buhati ng tatlo at pinahiga sa sofa. Gabi na nang magkamalay si Vito, pinainom naman siya agad ng mainit na sabaw ni Rose at pinakain. Masakit pa ba ang ulo mo? Oo nalasing yata ako sa tuba. O ano bang pangalan nun? Kaya nga hindi ka natuloy nakapag-lunch kanina. Talaga ba? Naku, lasing nga talaga siguro ako. Nasaan pala sila tito at tita? Oh, hindi pa umuwi. Nasa palengke pa. After lunch, pumwesto na kasi sila sa palengke. Oh jeez. So, what happened? May mga nasabi ba ako? Na-turn off ba sila? Well, nasabi mo lang naman na hinalikan mo ako. But don't worry, pumayag na sila na ligawan mo ako. Really? Oh, thank you God. Ikaw ba? Pumapayag ka na rin ba? Oh yeah, pumapayag po ako. Really? Parang nawala bigla ang pagsakit ng ulo ko Ngiti pa nito saka niyakap ang dalaga. Sinimula na nga ni Vito ang panliligaw kay Rose at makalipas lamang ng 3 buwan ay sinagot na ito ng dalaga. Naging gabay na rin ng bagong magkasintahan ang kani-kanilang mga magulang at bukod pa doon, kalat na rin sa buong kumpanya ang relasyon ng dalawa. Hindi naman nila iyon itinatanggi dahil parihas silang proud na kasanga nila ang isa't isa. Ngayon, mahigit 2 taon na nga ang dalawa and getting stronger pa. Kung ano man ang personal nilang mga plano in the near future, ay sinisiguro nilang mananatiling gabay pa rin ang mga mahal nila sa buhay at hahayaan ang Diyos na maging sentro ng lahat. The end. Oh wow! Ang ganda at ang kilig naman ng story na ito. Napaka-cute and funny ang love story nila. I enjoyed this one. Oh my goodness. Okay mga kakulay, if you enjoy, please like, comment, and share. And please subscribe and don't forget to click the bell. Okay? Alright. Thank you Regine for writing this cute story. Thank you all my subscribers and listeners. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kaayong salamat. See you sa next story.